The title of my message this morning, I titled it, The Source. It means, ang pinagmulan. I'm going, Mr. Butan, tama ba? Pujit. 2G. Mr. 2G. I will speak in English and also in Tagalog, alright? And then, I think the person next to you will interpret it. The source. O tinatawag na pinagmulan. So nowadays, we live in a generation that celebrates self-made success. Alam niyo yun? Tayo ngayon namumuhay sa mga panahon na ang tao ay ang lahat na nagagawa niya, akala niya siya ang may kagagawan. Yung people say, I work hard for this. Or maybe you will hear, I build this myself. Or nobody helped me. Sabi mo gano'n, no, nakarating ako sa aking situation right now because of me. So that is the generation right now. You know, it's easy for us to learn. You have to do is just open your social, yung sa marami na sa computer, di ba? And then you will learn a lot. Sabi nga niyo, you don't need to study to get degree. All you have to do is just mag-aral lang daw sa online. So, ganun po ngayon ang buhay natin. That is the life that we have right now. That people say that he do everything for himself. The reason why he became successful because of himself. The reason why where he is or where she is right now because of what he did to himself or to herself. And then some people say, nobody helped me. I'm top of my situation right now because of me. But remember this. But God's word breaks the idea of self-made success with clear instruction. Ang salita ng Diyos ay winasak niya yung ideyang ito na tinatawag na self-made. You can see it, right? Yeah? Maliit. Self-made success with clear instruction. What is the instruction? Remember the Lord your God. So, sabi nga, tandaan mo ang Diyos mo, ang Panginoong mong Diyos. I want you to open your Bible in Deuteronomy chapter 8, verse 18. And this is what it says. And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may establish His covenant which He swore to your fathers as it is this day. May the Lord bless the reading of His word. Let's pray for our meantime. Lord, we thank you for the reading of your word. Thank you, Lord God, for the power of your word. Thank you for the blessings of your word, oh God, that we're going to hear this morning. I pray, oh Lord God, that you open our heart, our mind, to understand your word this morning. Lord, any hindrances, remove it in us, oh Lord God, so that your word will freely accept in our heart. Thank you, Father. Holy Spirit, be with us. In Jesus' name, amen. So this verse, it teaches us to be humble. Etong verse ito, tinuturuan tayo maging humble. And also to thank God for every success. Pasalamatan siya sa bawat bahagi ng buhay mo na kung saan ikaw ay successful. And to remember that every blessings come from His promises. Amen? Ngayon, how does God give you the power to get wealth? Paano ba ikaw bibigyan ng Diyos ng kapangyarihan para ikay yumaman? O mag-prosper, o mag-succeed sa buhay. First, God blesses your work when you obey Him. So whatever you do, if you are going to remember the Lord, what He's going to do is He's going to bless the work of your hands. Amen? And also, He will give you to work to do. Ano man ang gagawin mo, He's going to help you to do it and bless your obedience. All we have to do is we have to obey the Lord. Pag ikay marunong sumunod kay Lord, you follow His commandment, you follow His instruction, the Lord is going to bless you. Obedience brings God's blessing to your work. Sino dito yung gusto yumaman? Ay, parang walang may gusto. Amen. Sino dito gusto yung magandang kanyang buhay? Ayaw ng yaman, no? Gusto magandang buhay lang. Every one of us, amen? We're dreaming of a good life. Driving a good car, having a 10
rooms house, di ba? Oh, but Amen? And then your children will study in a prestigious school. Di ba? Ganun ba? Di ba? Sabi nga nila, hindi masamang mangarap. Amen? At wala rin bayad ang mangarap. So when you make a dream, dream big. Because you will never pay for it. Amen? Hindi mo siya babayaran. Ngayon, forgetting God is a quiet sickness that ruins our future. Pag ikaw na may nakalimutan mo ang Diyos, ang problema mo ngayon, your future will be ruined. Bakit? Because people forget God in success. Alam mo, ang tao nakakalimot yan pag successful na. Hindi doon sa hard times, ha? People forget God in success, not in hard time. Why? When they had nothing, what they will do? They prayed. They prayed hard. When they had plenty, they became silent. Pagka nakuha na yung gusto na nangyayari, tahimik na lang. But when they need something from the Lord, they pray hard. With tears. With kneeling. Lahat ginagawa. My message this morning is about remembering God. Ang mensahe ko sa umagang ito ay tandaan natin o remember natin ang Diyos. Remembering God when life is good. Pag maganda ang iyong buhay, remember the Lord. Etong verse na ito, etong Deuteronomy chapter 8, ito ay binanggit niya sa mga Israelites. When they were going to heading to their promised land, the Lord is going to give them the Canaan, o yung promised land na sa kanila. Why God spoke this word? Kasi nga, ang istorya Israel was about to enter the promised land. Parang tayo. No? When we pray hard, and then for the last minute you receive a good news that you are hired, or you receive the good news that your loan has been approved, mga ganun, no? Papunta ka na sa promised land mo. Eto kasi, sinabi ng Lord to sa mga Israel because He knew. But later on, He will forget them. They will forget Him. They were moving from slavery. No, we know that they become slave ng Egypt. And then they're going to their promised land. From slavery to freedom. They're going to receive their freedom. Yung kanilang kalayaan. From lack, yung kawalan. From abundance. Papunta sila sa may kasaganaan ng buhay. From wandering, because they were wanderer of wilderness for 40 years. To settling. Ito na, bibigay na sa kanila yung promised land. Kaya, sinabi niya yung mga word na ito sa kanila. And then, God warned us in advance because the greatest test of faith rises not in hardship, but in seasons of success. When hearts are most tempted to drift away, drift from their source. Ganito yan. Winarningan na tayo ng Lord, advance pa lang, kasi alam niya, ang greatest test, o yung pinaka-test ng faith, ay hindi yan sa hardship but in a season of success. Alam mo yan, pagka hindi mo pa nakuha isang bagay, your faith is there. Amen? Ando doon yung pananampalataya na you will get it. Pero when hearts are most tempted, pagka ito na, yung nalimutan mo na kung saan nanggaling yung mga biyaya mo. Ibig sabihin nun, lumalayo ka na doon sa source. Deuteronomy chapter 8, verse 11 to 13. Is a call to stay thankful. Ito ay tawag sa atin para tayo maging mapagpasalamat, maging humble, and spiritual alert. Because prosperity can make us forget God. Ang dami pong ganyan. When they become prosper, they forget God. Some of them, they promise to God that I will do this, Lord, when you give it to me. But then they become successful, they forget those promises. Kaya nga totoo yung kasabihan na ang tao pagka nangako ay nababali, pero ang Diyos pag nangako, nangyayari. Amen? So, because prosperity can make us forget God if we don't remember His faithfulness.
Makakalimutan mo siya pagka hindi mo na naalala yung kanyang katapatan sa buhay mo. Kaya be careful that you don't forget the Lord, your God. Kaya be careful na huwag niyo makakalimutan ang Diyos. Don't fail to obey His commands, rules, and laws that I'm giving you today, the Lord said. Mga binigay niya sa ating mga aral. And you will eat all you want. Pagka kayo masyado ng pinagpala ng Diyos, makakain mo na kahit anong gusto mo. Rib-eye. Ba? Ano pa? Ha? King crab. Prince crab. Isama mo na si Prince, lahat sila. You will build nice houses and live in them. Ayun na sinabi ng Lord sa kanila eh. Sabi niya, when you go to promised land, you will eat whatever you want. You can build houses. And I know some of you right now is building in a house in the Philippines. Amen? Tahitahimik lang yan, pero merong mansion yan, 5 ang banyo. O, banyo lang yan. Ang kwarto, 10. Amen? Your herds and flax, silver and gold, and everything else you have will increase. If you remember the Lord your God, never forget His teaching, never forget His command. It reminds us when life is good, pag magandang buhay natin, we must not say we did it this by ourselves. Huwag mo sasabihin na nagawa ko to dahil sa akin sarili. Dapat ang sasabihin natin, God is the one who gave it. Ang Diyos ang nagbigay ng mga bagay na ito. Amen? Amen po ba? Can we clap to God? And then sa verse 14, Deuteronomy chapter 8, verse 14, ito sinabi sa kanila, do not become proud at that time and forget the Lord your God who rescued you from slavery in the land of Egypt. Sabi niya, huwag niyo naman kakalimutan, huwag kayong magyayabang. At huwag niyong kakalimutan yung Diyos na kayo ay tinulungan niya para kayo makalaya sa pagkaalipin sa mga Egyptians. Sabi niya gano'n. It calls us to remain humble in times of success. Pagka kayo po'y marami ng bagay o nakukuha niyo lahat ng bagay niyo, ang lagi niyo sasabihin ay pagpapala ng Diyos. Amen? Always remember that it comes from the Lord. Kasi why? Napag-aral the other week that all things made by the Lord through the Word. So lahat siya ay may kagagawan. Huwag tayo maging proud at makalimutan natin ng Diyos. Huwag tayo maging proud at makalimutan natin siya. Ang gawin natin, honoring God as the true source of every blessings that you have. Amen? Ano mang meron kang sa iyo ngayon, kagagawan po ng Lord yan. Sabi ganoon, ang tao ang nag-iisip, pero ang Diyos ang nagpapatupad ng mga bagay na yon. Amen? Even though you plan a lot, but if not God allowed it, it will not gonna happen. Amen? So kapatid, alam kasi ng Diyos, they remember God in hard times, but forget Him in success. It happened many times when the Israelites was in the wilderness. Ang dami pong ginawa ng Diyos sa kanila, pero kinalimutan nila ang Diyos pag naging success sila. And one time, ano pa nangyari? Binibless sila ng Lord ng mga pagkain. Ang ginagawa na, sabi ng Lord, sabi ni Moses, huwag kayong magkikip because every day the Lord is going to provide what you needed. Pero ano ginawa ng iba? Nagtago. Kinabukasan na nangyari? Inuod naman lahat, di ba? So marami na, ininis na ang Diyos when they were in the wilderness, but the Lord's been faithful to them and ready to bless them. Ito ngayon, dahil alam ng Diyos, kaya nga nagbigay siya ng warning. Sa hard time, alam ko, you will remember me. Pero pagdating ng success mo, nakakalimutan mo na ako. And lahat tayo dito makakapag-testify. Tama ba? We prayed hardest when we had nothing. Nung wala tayo, Lord, papuntahin mo na ako ng Cayman Islands, Lord. I will serve you. Or I will support the church. Di ba? Ganun tayo when we had nothing. But when God bless us, we stop praying as much.
Nakakalimutan na natin manalangin. Ano yung reason? Pagod sa trabaho. I am tired of my work. Ano pa? I don't have any time. Ano pa? May gagawin kasi kami. Ano pa? A lot of things. But when we need Him, we pray hard. Hindi mo nga makausap Nagpipray lagi. Kaya don't forget God when life gets easier. Huwag mong kalimutan ng Diyos pag ang buhay ay madali na. Remember Him when you no longer have to struggle for everything. Yun talagang pinagpala ka ng lubos ng Diyos. Amen? Huwag mo na siyang kakalimutan. Kasi He's the one who give you power to get wealth. Ngayon, let's go to the message of Deuteronomy chapter 8. Iisa-isayin po natin siya. So, the message of Deuteronomy chapter 8. Number 1, the risk of forgetting God. Alam mo yung panganib na pagka nakakalimutan mo na ang Diyos. Sabi sa verse 17, you may say to yourselves, I became wealthy because of my own ability and strength. Pag ikay masyad ng successful, sinasabi mo na, alam mo, kaya nangyari to, kasi marami ako abilidad, at dahil sa aking nakalakasan, kaya ako naging mayaman na ganito. A lot of people nagiging ganyan. Nakakalimutan ng Diyos. It warns us not to take credit for our success. Minawarningan tayo na wag nating kunin yung credit pag tayo naging successful na sa buhay. But to remember that God is our true source. At dapat natin maunawaan na ang Diyos ang talagang nagbibigay o siya mismo yung dahilan kaya ka pinagpapala. He is the true source. The danger is not what you say out loud. Hindi naman yung nagyayabang ka Kasi we heard alam mo, to be honest with you, is not, I'm not boastful. Di ba, may mga ganun, di ba? But I'm telling this to boost your faith. Sabihin na, I've been like this before, but now look at me, the same. But look at me, different now. Di ba? The danger is not what you say out loud, it's what you say in your heart. Sometimes, sinasabi mo, pero sa puso mo, hindi, magaling kasi ako. The reason why. The reason why I become successful because my ability. But sometimes sinasabi natin, thank you Lord. Pero, deep inside, magaling kasi ako. Pag wala ako, hindi na magagawa yon. Hindi ganun, no? You may still come to church. Yes, because you are blessed. You still sing songs. You still lift hands. Nagtataas pa rin ng kamay. But in your heart, you begin to think, I did this. Lalo na yung mga taong tingin niya sarili niya, matalino na talaga siya. Yung magaling na siya. He became successful. Yung tingin niya, mas successful ako kaysa sa iba. Yung mga ganun mga bagay, sometimes they forget God. But remember this, God is the source. Amen? Sabi mo sa katabi mo, don't forget me when you get rich. Oh, ba't parang dami na sinabi? But the truth is like this. Forgetting God doesn't always look like reject Him or rejecting Him. Hindi naman, yung nakalimutan mo ang Diyos, ang ibig sabihin yun, nire-reject mo siya. Hindi yun Sometimes it happens when we quietly replace Him with what He gave us. Alam mo yung pagka, ang ganda ng sakyan mo, para bang halos araw-araw, sasakyan mo lang tinitignan mo. Pagka meron kang girlfriend na maganda, araw-araw, siya na lang ang nakikita mo. Ganun ba? Yung every time that you look at your bank account, nakikita mo na laging pera mo, hindi po yun. Ang forgetting God, ang nangyayari dito, pagka nire-replace mo na si Lord, doon sa mga bagay na ibinigay lamang sa iyo. For example, nire-replace mo na yung mga anak mo. Naku, mas mahal ko yung mga anak ko kaysa Lord. Hindi po ganun. O kaya mas mahal ko yung asawa ko, ang cute-cute ng asawa ko. Amen? Ang totoo,
Pag tayo nire-replace natin yung mga biyayang binibigay lamang sa atin ng Lord. Anytime, pwede niyang kunin yung mga bagay na yan. Amen? Kaya huwag natin kakalimutan si Lord na siya ang source lagi. Huwag mong papalitan yung trust mo kay Lord doon sa may trust mo sa money. Huwag kang magdidepend sa mga bagay, sa skills mo, kundi magdepend ka lamang kay Lord. Huwag mong palitan yung faith mo na tinatawag na self-confidence. Yung para bang, kayang-kaya ko to, mga ganun ba? Alam nyo, ang proud doesn't always shout. Hindi naman lagi nagyayabang ang proud eh. Sometimes it whisper lang. And when pride enters, pagka ang pride na pumasok sa inyo, God's presence quietly exits. Pag tayo po ay nagiging prideful na sa buhay natin, ang nangyayari po yung presensya ng Diyos ay unti-unting lumalayo sa atin. Kasi ayaw ng Lord yan. Remember Lucifer. Lucifer was so very pride that time. Kasi si Lucifer po, o si Satan, ngayon, na tinatawag yung demonyo, dati po siyang mga awit sa langit. So what he did before is worship leader. So pag siya po yung nagpe-praise, ang dami pong angel talagang ngumahanga sa kanya. Yung parang pag may nagpapakanta si Louie dito, ang ganda naman ng boses noon. So because of that, lumaki ang ulo ni Louie, ni Satan. Lumaki ang ulo ni Lucifer that time. Ano nangyari doon? Binaksak siya ng Lord. Kasi why? James chapter 4 verse 6 says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Kaya lagi tayo dapat humble. Amen? Pagka kayo nakakita na someone succeed, yung maganda ang buhay, it means someone helped them. Meron pong tumulong diyan. No one succeeds alone and no one remains successful without God. Amen? Pag wala si Diyos na si Lord, walang hindi mangyayari magiging successful ka. Kasi kay Lord lahat nanggagaling yon. Number 2, the message of Deuteronomy chapter 8 is God is the divine source behind every ability you possess. Siya po ang pinanggalingan niyan. Kung ano man yung mga ability meron ka ngayon, siya po yan. Why? Deuteronomy 8:16, it is He who gives you power to get wealth. Siya ang nagbibigay ng kapangyarihan upang ikaw ay yumaman. Kita mo ha? Ang word dito, sinabi dito, God doesn't only give wealth. Hindi lamang siya nagbibigay ng kayamanan. He gives the power to get wealth. Binibigyan kanya ng kakayahan, ng kapangyarihan para ikaw ay yumaman. O, given power includes your intelligence. Di ba? Yung iyong karunungan. Kasi, it helps us understand and make good decision. The reason why binibigyan ka ng intelligence ng Lord para maintindihan mo lahat. Amen? Para sa mga decision mo ay tama. Number 2, yung power na bigay sa'yo, creativity. Ito'y regalo ng Diyos sa atin. It helps us to create new things. Kita nyo ha? A lot of people na yumaman ay dahil magaling sila mag-isip. Sa totoo lang, yung minudo, pareho lang naman ng luto niyan eh. Toyo, suka, paminta lang. Pero depende lang yan sa nagluto, di ba? Adobo ba? Adobo, yan. Ano ba sinabi ko? Adobo, may suka. Ha? Kita niyo, ha? Yung nag-invento, yung pagkapumunta kayo ng McDonald's, yung hot coffee nyo, na merong holder na binibigyan kayo, di ba? Yumaman yung taong yun because of that. Imagine that somebody think about it, na para hindi ka mapasok, bibigyan ka ng holder na gano'n. Amen? So, the Lord is going to give you creativity. Whatever business you're going to put, bibigyan ka ng Diyos na kakaibang creativity. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya yan, no? Number 3, strength. Bibigyan ka ng Diyos ng strength. Given power includes your strength. Why? Kasi strength empowers us to face hard times.
and also overcome problems and live in victory. Sumunod, yung iyong health. Ayan na binigay din ng Lord sa iyo. Why health? Because blessings from God that helps us live well. Mayaman ka nga, may sakit ka naman. Oh. Di ba may narinig tayong kwento, ang dami niyang, he can eat a lot of things, right? But what happened is, hindi na siya pwedeng kumain. Ano ginawa? Binutasan na lang siya dito. At ginagrind na lang ang kanyang pagkain, ilalagay na lang doon. Pero tayo, bibigyan ng Lord ng power para tayo ay mag-live well. Ano yon? Alam na natin ngayon kung ano yung mga bawal kainin. Amen? Bawal na kumain ng sobrang taba, di ba? Parang ayaw niyo pa sabihin. Bawal kumain ng sobrang alam niyo na, di ba? At ano pa, given power includes your opportunities. Bibigyan ka Lord ng mga opportunities. Doors God open to new season in your lives. Bubuksan na maraming pinto sa buhay mo. Nag-a-apply ka ng magandang trabaho, the Lord is going to open a door for you. You're going to put a business, the Lord is going to give you a business that will prosper. Amen? And promotion. And last one, discipline. Why discipline? Because God's loving training that shapes our character para hindi mabago ang iyong karakter and prepare us for more. Amen po ba? Hindi mo mamisan na tanong sa sarili mo na, who gave your breath in this morning? Sino nagbigay ng hininga sa iyo this morning? Or who kept your heart beating last night? Natutulog ka nga, di ba? Sabi nga, when you sleep, your organ shut down. Kasi nagre-rejuvenate. Who allowed your mind to function today? Naisip niya ba yun kung sino gumagawa nun? Hindi mo naman kinreate niya ng brain na yan, di ba? You didn't create your brain. Or you didn't design your body. Pwede rin naman dinisign nyo yan. Kasi kumain tayo ng marami. Ang lahat ng ito ay because of God's grace. Dahil sa awa at grasya ng Diyos. Marami diyan educated person but no opportunity. Alam mo, sabi na, ang alat naman ng buhay ko ngayon. May tinapos nga ako pero walang trabaho. Wala opportunity. Some have opportunity but no strength. May opportunity siya pero wala namang kalakasan. Or some have talent but no favor. Walang favor na nangyayari. Di ba? Ibig sabihin, apply ng apply pero walang favor sa nag-interview, hindi makuha-kuha. Ang galing-galing naman. God makes all things work together. Lahat yan, pinagsama-sama yan, your ability, yung timing na tinatawag, yung help mong yan, and favor, it is God who aligns them for you. Ina-align ng Lord yan. Ngayon, if God removes one piece sa mga bagay na ito, everything collapses. Lahat ay nawawala. So when you succeed, don't say, look what I did. Say, look what God allowed. Okay, let's practice. Sabihin mo gano'n hindi ito yung nakuha mo, but look what God allowed in myself. Di ba? Sa buhay mo, ano yung pinayagan ng Diyos na mangyari sa buhay mo. I will give you some example in the Bible. Bible examples, lives that prove God is the true source of every elevation. Sa bawat pag-angat natin, si Lord po ang may kagagawa niyan. Siya ang source niya. Number one, remember Joseph the dreamer? Di ba? That God gave him a wisdom to interpret a dream. Noong nangyari sa Pharaoh, meron siyang dreams. Ano nangyari doon? Binigay niya yung interpretasyon doon. Ano nangyari sa kanya? But it was God's favor that lifted him into his destiny. So, when he interpreted the dreams of the Pharaoh, anong ginawa sa kanya? He was promoted second in charge of Egypt that time. Ibig sabihin ng pangalawa sa Pharaoh o sa king ang kanyang katungkulan that time. Bakit ka mo? Kasi binigyan siya ng favor ng Lord. Amen? Pangalawa, si Daniel. He walked in excellence. Kasi ang galing niya. Magaling si Daniel. But it was God who elevated him to promotion.
God helped Daniel explain the king's dream again, yung kay Nebuchadnezzar. And then he was promoted to be in charge of Babylon and all the wise men that time. Kita nyo pagka si Lord talaga ang nag-elevate sa iyo, ibang klase ang mangyayari sa buhay mo. Si Solomon had knowledge. But it was God who crowned it with wealth. Because of that knowledge that God given to him, di ba, during that time, sabi sa Bible, yung mga pilak daw at ginto ay para lamang pangkaraniwang bato sa lugar nila that time. And that time ay puro success, puro ganda ng buhay na nangyayari sa kanila. Because why? Because Solomon asked God for wisdom instead of riches that time. Kaya kapatid, pag makikita mo ang buhay nila, pagka talagang alam mo, pagka ang true source ng buhay mo ay si Lord, maraming pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Amen? Do you believe in that? Amen. Marami siyang pwedeng gawin. Without God's hand upon you, even the greatest talent cannot reach its full purpose. Kahit na ang galing-galing mo, pero pag wala ang Diyos doon, hindi matutupad yung mga bagay na yun. Amen? Number 3, the message of Deuteronomy chapter 8. Wealth carries divine purpose. Yung mga meron ka ngayon yan, may purpose yan. The reason why you become, CEO ng company mo ngayon. The reason why you are manager right now. The reason why you are supervisor right now. May purpose po yan. The reason why the Lord increase what you have right now, your wealth, may purpose po yan. Tingnan natin Sabi dito, Deuteronomy chapter 18c, that He may establish His covenant. Para ma-establish yung kanyang covenant. Remember this, God does not bless you just to impress people. Hindi ka pinagpala ng Diyos para lamang impress yung tao. Pangalawa, hindi ka binless ng Lord to compete with others. And pangatlo, God does not bless you just to live selfishly. Yung mabuhay ka lang sa sarili mo. And last one, hindi ka binless ng Lord para kalimutan mo siya. Lahat ng bagay na meron ka, merong purpose si Lord dyan. Ito, tingnan natin. When God blesses you, ang ginagawa niya, to fulfill His promise and bring His words to life through you. Para ma-fulfill yung kanyang mga pangako sa pamagitan mo. If the Lord promised you that He will going to promote you, He will promote you. If the Lord tells His word that He will heal you, He will heal you. If the Lord will tell you, I will supply your need, He will supply your need. Para yung promises na binanggit niya, kasi yung promise naman is not for Him. The promise is for us. Amen? Mga binatawang pangako ng Diyos ay hindi naman para sa Kanya, para sa atin yun. Pangalawa, to expand His kingdom and make His name known through your life. Para mapalawak ang kingdom ng Lord, o ito yung tawag na salvation na mayroong binibigay si Lord through your life. Kaya ka pinapayaman ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, kaya ka pinapayaman ni Lord? Kasi gagamitin ka ni Lord. Pangatlo, that His blessings can flow through you to touch many lives. Ibig sabihin nun, tumutulong tayo sa mga nangangailangan. And last one, through your life, others can see just how faithful God truly is. Makikita nila sa buhay mo na talagang grabe yung Diyos ito. Tapat sa Kanya, faithful sa Kanya. Amen po ba? Amen. Can we give God a clap of praise? Hindi ka binibless ng Lord para i-enjoy mo lamang yan. You are blessed to become a blessing. Kaya nga, di ba, yung ating culture, di ba, I am a blessing. Alam mo na kayo pinanggagalingan ng blessing. Not only spiritual, but also financial and anything. Kaya nga, if you are blessed, if your blessing stops at you, it has missed its purpose. Pagka ikay nagpapayaman lamang para sa sarili mo, wala nang purpose yan. Ang taong nagbibigay ay pinagpapala ng Diyos ng lubusan. Ang taong tikom ang kamay, mahirap pagpalain. Amen? Kita nyo
Ang pinagpapambukas na palad daw ay pinagpapalan lubos. Kasi why? You always open. I-close mo yan. Pagka naglagay ang Diyos ang blessings dyan, ano nangyayari? Natatapon lamang yung blessing na binibigay sa'yo. The reason why the Lord blessed you, para kayo maging blessing din sa mga nangangailangan. God is raising people who handle blessings well. Sino yun? Ikaw yun, di ba? Kaya ka binibless ng Lord ngayon kasi alam niya that you can handle it well. Kaya ka hindi pinapayaman ng Lord ba kasi baka naman malimutan mo siya pag kayo mayaman na. Pero pag kayo pinapayaman ng Diyos, ibig sabihin no, He knows that you can handle it well. Sino dito yung mayayaman na? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Amen. Ba, parang ayaw niyo maging mayaman na. Amen. Money is not evil. But the love of money is evil. Ang tao kailangan ng pera. Amen. Sino dito hindi niya kailangan ng pera? Taas ang kamay. Wala naman di ba magtataas? Kasi every one of us here, we need money. Kasi why? Ayun ang kailangan mo para makabili ng pangailangan mo, magamit mo kung saan man. Kaya ang pera ay hindi siya evil. Pero pag minahal mo na ang pera, ayan na po yun. And that will be the problem now. And money is not your master. God is your master. Amen? Number 4. The message of Deuteronomy chapter 8. Honor God when He blesses you. I-honor mo si Lord pag ikaw na may pinagpapala niya. When God blesses you, remain humble. Kailangan maging humble tayo. Never forget where God brought you from now. Kung saan ka dinalangin ng Lord, ang layo na kapatid. Pwede ba tayong isipin mo yung nakaraan mo, sa ngayon mo? Ang layo na, di ba? Pilipinas sa Cayman Islands, malayo talaga. Pero look at yourself right now. You're different. Iba ka na ngayon. Amen? Kung yung buhay mo dati ay ibig sabihin nun, living by paycheck to paycheck, ngayon hindi na, di ba? Nagpapatayo na ng bahay, may negosyo na sa Pilipinas, napapag-aral na yung mga anak, may gagraduate ng anak, di ba? Ang layo na po narating natin. But remain humble. Maging humble po tayo. Pangalawa, be thankful. Maging mapagpasalamat tayo. So remain humble, never forget who opened the door of opportunities for you. Huwag mong kakalimutan kung sino nagbukas ng mga pintong opportunities sa buhay mo. Napunta ka sa Cayman Islands, especially those people na they came to Cayman Islands without relatives or family here. They are so very blessed. Be thankful. Entitlement kills worship. Yung pagka tingin mo na may karapatan ka sa lahat ng bagay, pinapatay niya ang worship. Pero yung gratitude keeps God's near. Pagka meron ka namang puso mapagpasalamat, lumalapit lalo ang Diyos sa iyo. Pangatlo, keep giving. Huwag po natin kalimutan that you are blessed to bless others. You don't own it. Yung meron ka ngayon. You're just trusted with it. Amen? Tayo po ay steward lamang ng Lord kung ano meron tayo ngayon. Yung mga anak po natin ay pinagkatiwala lang po sa atin yan. The things that you have right now, pinagkatiwala ng Lord yan. God gives you things to share with others. Kaya ka sobra para makapag-share sa iba. Amen po ba? Amen. Sino dito yung sobra-sobra na? Amen. Ibigay sa katabi. And last one, stay faithful. Maging tapat tayo kay Lord. Never let provision replaces prayer. Kung ano mang supply na meron ko ngayon, kailangan hindi napapalitan yung prayer lagi, ha? Lagi pa rin tayo manalangin. Don't pray only pagka you need something, but always pray to God. Kasi prayer, you are speaking to God. Nakipag-communicate ka kay Lord. Kaya every day we have to pray. Never let success replace surrender. Pag ikaw na may meron na, baka naman hindi ka na mag-surrender kay Lord. If God can trust your heart right now, He can trust your hands also. Ano ibig sabihin nun? Pag ang puso mo pinagkatiwalaan ng Diyos,
yung kamay na yan patuloy na pagpapalain ng Diyos. Next Sunday po, ang ating pong tinatawag na first fruit offering. So ano ba yung first fruit na yan? So February 1st is our first fruit offering. Let me explain to you, to those who are not familiar yet. Sino ba dito yung hindi niya pa alam yung first fruit? Yan na. Okay, I will explain it fully right now. As we are studied a while ago, the source, si Lord po ang source lahat ng meron tayo. Ito po yan. Ang first fruit, ganito. First fruit, hindi po siya nag-start sa church. It started with God. Si Lord po mismo ang nag-start niyan. Hindi po yan inimbento ng simbahan. Pero si Lord po mismo nag-start niyan. Kasi ganito ha. From the beginning, God established that first belonged to Him. Sa simula pa lang, in-establish na ng Lord na lahat ng una ay sa Kanya. O tinatawag na God set apart the first day as a holy. Ito yan eh. Yung unang araw, which is Sunday, it belongs to God. The reason why you are here in the church right now, because this is your first day of the week. Hindi po Monday ha, kundi Sunday ang first day of the week. And then, pag inuna mo si Lord, the Lord is going to be with you or bless the rest of your week. Kasi inuna mo siya. In the morning, when you wake up, first thing you have to do is to pray. And then read the Bible. In that case, inuna mo si Lord. Kasi the first belongs to Him. Yung unang hininga mo sa umaga, yung paggising mo pa lang, thank you, Lord. Amen? Kasi in-establish yan as holy. Kaya nga yung kaya yung Sunday is belongs to the Lord. And tama po yung ginagawa natin ngayon. Inuna natin si Lord this morning. And then mamaya you can do whatever you want to do. Pero binigay mo yung unang araw mo kay Lord ngayon. Tingnan nyo ha. May nangyari pong first offering in the Bible. Unang-unang offering sa Bible. Si Abel at si Cain ay magkapatid. Tama? They are twins. Twin ba sila? Ay hindi sila twin. Abel brought the first and best to God. Ano ang ginawa ng Lord? Nung inoffer ni Cain yung ni Abel yung pinaka magandang huli niya that time. Kasi si Abel po ay tinatawag na mga ngaso. Ibig sabihin ng nag-aalaga ng mga ngaso. And then si Cain po kasi ay farmer that time. So ngayon, yung unang huli ni Abel ay binibigyan niya kagad kay Lord. Anong ginawa ni Lord? Tinanggap niya. Amen? But Cain brought later, hindi yung una. Tira-tira. Alam mo yung pagka meron kang halaman doon sa may likod bahay nyo, may sitaw, may talong, ano pa? May okra, ano pa? O, luto tayo ng bakbit mamaya. Di ba? So yung first binibigay kay Lord. So what Cain did, ganito, pinili niya muna yung hindi maganda at inoffer niya kay Lord. Both of them build an altar for the Lord. And here comes Abel. Meron siyang inoffer kay Lord na pinaka yung unang-unang huli niya. Yung unang-unang huli niya pangaso. Si Cain ganun din. Pero pinili niya lang kung ano yung parang tira-tira. Alam mo ginawa? Kinonsume ng Lord yung kay Abel. Hindi yung kay Cain. Kasi gusto ng Lord. Kasi God honors priority, not leftover. Amen? Wag po natin gagawin si Lord na parang leftover lang. Kung may tira-tira ka lang oras para sa Kanya, hindi. Gusto ng Lord, lagi siyang una. Also, first fruit, it is a command. Kinamand ng Lord yan eh. Nakuha ba natin? First fruit is kinamand ng Lord. God commanded Israel to bring first fruit sa Kanya. Sa Exodus chapter 23:19. Given yearly to thank God and remember deliverance. So, ang first fruit, ginagawa siya taon-taon. Sa unang buwan ng taon. Amen? Pero tayo, ginawa natin, malapit pa rin naman, February, first quarter tayo. So, nangyari doon, binibigyan na taon-taon, remember the deliverance, became a covenant practice po sa kanila yan. Until now, they're doing it. At tayo mga Kristiyano, because we are spiritually
daughter and son of God because of our faith. So, it is a covenant practice for us as well. So, taon-taon, dinadala na yung kay Lord. Yung unang ani nila. Pangatlo, pinulfilled siya mismo ni Christ. Si Lord mismo ang first fruit. Jesus is the greatest first fruit. Siya po talaga yan. Sa 1 Corinthians 15:20. First to rise from the dead, guarantees our salvation and resurrection. The reason why you are saved, because binigay po yung unang first fruit sa atin. Si Jesus Christ. Nakuha ba natin? So, ang first fruit was God's loving way of teaching us to honor Him first in every area of our lives. Kaya po, tinuturo sa atin ang first fruit para maunawaan natin na si Lord talagang dapat i-honor natin sa buhay natin unang-una sa lahat. Amen? What is first fruit? Ano ba yung unang bungang yan? First fruit is giving God first part of what you receive. Unang parte ng meron na receive ka. Honoring Him as your true source. Ino-honor mo siya talagang pinanggalingan ng lahat ng meron ka. Pangalawa, first fruit is a biblical way of saying, God, you are first in everything. Ikaw ang una sa lahat. Remember yung sinakop ng Israel, ang tawag dito, Jericho. Because Jericho is the first one, pinakamagandang sasakupin nila. What the Lord said, Jericho is mine. Sabi nga naman, don't get anything from it because it's all mine. Kasi gusto niya una siya. Ayun po yung unang-unang sinakop ng Israel para mabuo po ang Israel. Pero ano nangyari? Eto ngayon si Achan, di ba? Nagkaroon ng interest. Kasi nga, that is the best, yung pinakaunang sasakupin nila. And siyempre, maganda yung mga nandun. Anong nangyari? Kinuha nila, di ba? Kumuha sila ng mga bagay doon. And then, the second fight na ginawa nila, natalo sila. Tapos nalaman nila, meron palang kumuha. Kasi nga sabi ng Lord, it is mine. It is first part ng ating bibigay kay Lord. Dito, it is not just money, it's a principle of priority. Your first time kay Lord, yung first week mo kay Lord, lahat po yung first day of the week, bibigay mo lahat kay Lord dyan. It means, God deserved the first place, not the leftover. Ibig sabihin nun, deserve ni Lord ang lahat ng una, hindi yung mga tira-tira lamang sa atin. God is the first, not last. Siyang una lagi. God is your true source, not your job. Tandaan niyo po yan. Huwag po tayo magdidepende sa ating trabaho because anytime, pwede mawala yung trabaho. God is your provider, not your paycheck. And then you experience it many times. Na minsan nga kulang pa yung sweldo mo. Pero dahil inuuna mo si Lord, ano nangyayari? He provided what you needed. Pinoprovide ng Lord. Proverbs chapter 3 verse 9, sabi dito, honor the Lord with your wealth and with the first and best part of all your income. Best part of your income. Kailan ba dapat binibigay ang first fruit? When should you give first fruit? Ito ay binibigay, it is given at the beginning of a new increase. Pagka mayroong bagong increase sa'yo. Pangalawa, at the beginning of New Year. Bakit ka mo? Binibigay mo na yung portion mo kay Lord. And then you have faith in God that the Lord will going to bless the rest of your year. Kasi ginagawa po ng mga Israel that time, pag sila'y umani na, yung unang ani, binibigyan nila kay Lord John. Hindi po nila kinakain. Ang tawag doon, seed. Kasi pag kinain mo ang seed, wala na, hindi siya mag-multiply. So, sino dito ang nakapagtanim na? Diba? Pag nagtanim ka, di ba yung unang-unang bunga, o yung unang-unang ang ginagamit mo, kasi yun the best. Same thing, sino dito yung nagkaroon na ng piggery? O, kasi nagka-piggery rin ako. Yung unang-una po, ayun po yung binabayad ka agad, tama? At ayun po yung ginagawang inahin or tinatawag na bulugan. Di ba? Yung Lahat po ng una kasi ay the best. Sino dito yung panganay? Nai-offer na ba kay Lord?
ng mga magulang nyo. The reason why you are always blessed kasi in-offer kayo ng Lord. Amen. Sino dito ang bunso? Sila yung mga ganda at mga pogi. So it also comes at the beginning, not at the end. Binibigay siya sa simula. Kaya it is tied to a new season, new income, and fresh blessing. God, para sinasabi mo, God, I put you first in this new year. Lord, I will give you the portion for what I have right now because I know that you're going to bless my February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. I-bless mo po yun. Iingatan mo yung buwan na yun. Ina-acknowledge natin, ngayon, why is first fruits important? Bakit napaka-importante ang first fruits sa isang buhay ng isang Kristiyano? Unang-una, it honors God as the true source behind every blessing in your life. Para malaman mo na source lahat ng blessing mo sa buhay mo ay si Lord. Ina-acknowledge that God as your source. Ina-acknowledge mo siya. When you give first fruit, you are saying, if God didn't give it, I wouldn't have it. Parang ganun lang. Kung hindi binigay ng Diyos, ibig sabihin hindi para sa akin. Deuteronomy chapter 8 verse 18, God gives power to get wealth. Naku ba natin? Pangalawa, why is first fruit important? It boldly declares your trust in God and your faith in His provision. Ikaw ay naniniwala na ang Diyos ang nagbibigay ng iyong mga pangangailangan, mga provision mo. Giving the first requires faith. Kailangan may faith ka dyan. Hindi lamang binigay mo kay Lord yung portion na yun, kundi meron kang faith na sinasabi mo, Lord, you're going to supply my needs. Kaya nga, tinanong mo yung mga kapatiran na gumagawa na ng first fruit. Doon po sa sobrang ibibigay sa atin, may mga prayer request din po doon. Isa-isahin niyo po, the Lord is going to, gagawin po ng Lord sa buhay natin. Kasi why inuuna natin siya. Amen? It demonstrates trust and faith. Number 2, Sabi doon, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all of these things shall be added unto you. Pag inuna mo ang Diyos, sabi ganon, lahat ng iyong pangangailangan ay susupply ng Lord. Amen. Inuna mo ngayon si Lord, Sunday ngayon, if you have an interview tomorrow, the Lord is going to provide that. If you are going to talk to your boss for increase, the Lord is going to give that. Amen? Matthew 6:33, seek first the kingdom. Pangalawa, without faith, it is impossible to please God. So when you offer your first fruit, kailangan with faith na may gagawin ng Diyos sa buhay mo. Pangatlo, why first fruit is important? It releases God's blessing and surrounds the rest of your income with divine protection. Ang gagawin ng Lord doon, i-release yung kanyang pagpapala sa iyo at paliligiran kanya ng mga bagay na ito at poprotektahan niya kung anong meron ka ngayon. Yung business mo, nagbigay ka ng first fruit para sa business mo, hindi siya malulugi. Yung job mo, nagbigay ka ng first fruit doon, hindi ka ang tawag doon, hindi ka mawala ng trabaho. Yung promotion mo, tinaniman mo na ngayon, by the end of this year, ikaw nang may-ari. Possible? Of course. Kasi why, ang nangyayari dyan is sanctify the rest of your income. Pag binigay mo, Romans 11:16, if the first fruit is holy, the lump is also holy. For example, isang buong tinapay o pizza. Binigay mo yung portion mo kay Lord, ibig sabihin iingatan ng Lord yung binigay mo, ay yung naiiwan sa yung iyon, naiingatan din ng Lord. Kung pinagpala yung isang portion na yon, yung kabuuan na meron ka ngayon, pagpapalain din ng Diyos. Kung iingatan ng Lord, iingatan din ng lahat ng bagay na meron ka. When the beginning is blessed, the rest is protected. Pagka binless yung una, protected na yan. And no one can curse it. Walang sumpaman na pwedeng makasira doon. Kasi binless na yung unang bahagi Na-bless na yung unang bahagi mo Kaya yung the rest mo ngayon ay protected na. Amen po ba? Amen. Number 4. Why is first fruit important? Number 4, it opens the door of God's abundant blessing to flow in your life.
Sino dito yung gusto niya nagpo-flow yung blessing ng Lord sa buhay niya? Yung para bang blessings flow like a river. Sino nakikinig po ng blessings flow every Tuesday? Meron po tayong radio program that every Tuesday, pero 6:30 po ng umaga. If you wake up 6:30, tune in to 89.9, in-advertise, Blessings Flow by Jesus the Anointed One Church po. You will hear me and Pastor Nora sharing the gospel there. So, it invites God's blessing. Ibig sabihin to, iniimbitahan yung blessing sa buhay mo. Ezekiel chapter 44 verse 3. Sino may gusto nito? First fruit brings blessings on your house. Pag nagbigay ng first fruit, nagkakaroon ng blessing ngayon sa iyong tahanan. Yung ref mo na dating walang laman, magkakaroon ng laman. Dadami ang tubig, kahit dadami ang laman. Amen? Yung kusina mong walang niluluto dati, magkakanda o gaga kang yung nakakaluto. Amen? Malakay 3:10. God opens the windows of heaven. Bubuksan ng Lord ang windows of heaven. Then maybe some of you thinking, it is the same as tithes. Ito ba'y kaparehas lamang ng ikapo? Hindi po. Tingnan natin pagkakaiba, hindi ko na nilagay diyan. Ang tithes ay given regularly, which is the 10%, no, of your income. Ayon, pag binigay mo kay Lord, hindi ka pa nagbibigay kay Lord. Binibigay mo lamang yung portion na meron si Lord. Amen? Nakuha ba natin? So, ang tithes, ganun po yan. Ang tithes ay based on percentage, which is meron binibigay na percentage, which is the 10%. And then, this one is ongoing practice. That every time you receive your income, the 10% belongs to the Lord. And then 90% is yours. Returning God's portion ang tawag doon. Binabalik mo kung ano yung meron kay Lord sa iyo. Kasi bakit ka mo? Hindi ba napapansin na ang oxygen mo ngayon ay libre? Di ba? Kahit saan ka pumunta, you are not, hindi ka limited. Pagka kayo nasa hospital, may oxygen ka, limited ka, di ba? God is the one who giving you the free oxygen. Yung hangin na meron tayo ngayon kay Lord Dacian. Yung ability, a while ago yung ating pinag-aralan, the source. Yung ability, lahat ng meron ka galing kay Lord. Amen? Opportunities kay Lord Dacian. So, what you're going to do is you giving back His portion. At meron siyang percentage na tinatawag na 10%. Nire-return mo kay Lord yung para sa Kanya. Ang first food ganito, given at the beginning of increase. Ibig sabihin nun, pagka meron kang biglaang binibigay mo na kay Lord yun. Kasi you are believing that He going to bless the rest of it. Based on priority yan. Often seasonal or new increases. Ino-honor mo si Lord sa lahat ng increase mo. Yan. Yung tithe, ang tawag dyan ay continually. Lagi yan. Pero, yung first fruit mo, pag ibibigay mo lang yan, pagka new increase, New Year, you want to honor the Lord for this all year, binibigay mo siya. Nagkaroon ka ng new job, binibigay mo kay Lord yan. Yung raise mo, binibigay mo rin kay Lord. Yung bonus, may portion lagi doon. Pero wala siyang percentage. Is coming from your heart. Sa puso mo na nanggagaling yon. Nakuha ba natin? So, how do you practice first fruit today? You can practice first fruit by what? By giving God the first income of the year. Ganon. Giving the first paycheck kay Lord. Giving the first profit kay Lord. Giving the first bonus kay Lord. Ganon. Giving before spending yourself. Ayun po ang first fruit. And those who are already tested the power of first fruit ay pinagpapalang lubos. Amen? Meron tayo dyan mga kapatiran. Ang tagal nang hindi nagkakaanak. And all of a sudden, nagkaanak siya. And then she was in the Philippines that time. At pinadala niya pa sa akin, Pastor, I remember, ilang taon na ba yung batang to? I remember 2019 ata. I remember, sabi niya, Pastor, when I wrote my prayer request doon sa first fruit, pinadala niya pa sa akin, pinakita niya, baby this year. Nagkaroon. Yung isa naman, sasakyan, nagkaroon ng sasakyan. Yung isa, bagong bahay, nakapag-asawa, lahat. Ang dami pong ginagawa ng Lord. Ang first fruit po kasi ay binubuksan niya ng Diyos at iniingatan ng meron ka ngayon. 2 Corinthians 9:7, give cheerfully.
not by pressure. Ang pagbibigay po, hindi po yan dapat pinipressure. Kundi binibigay mo cheerfully. Why? Important, first fruit must be given willingly, not by force. Simple. Amen? Nasa sa atin po yan, kung magbibigay tayo. Pero, yung biyayang ibibigay ng Diyos doon, ay nandoon lagi. Amen? The heart behind first fruit, ano ba meron doon? God is not after your money, is after your heart. Since you said that you love God, and since you said that you love the Word of God, you believe in the Word of God, and it is part of His Word, dapat po ginagawa natin. Amen? The Bible, lahat po nandiyan dyan. Kung gusto mong yumaman, kung gusto mong maging magandang buhay mo, it's in the Bible. All you have to do is what? To obey and be obedient to the Word of God. Kagayin mo lang siya. Matthew 6:21. Where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan ang iyong kayamanan, ando din ang puso mo. First fruit teaches us, unang-una, discipline. Pangalawa, trust, tiwala kay Lord. Pangatlo, worship kay Lord yan because giving is all about worship as well. Obedience sa kanyang word, sa kanyang promises. At panglima ay priority mo si Lord. Amen po ba? In giving first fruit, God does not measure the amount. He measures obedience. Sa pagbibigay po ng ating first fruit, hindi po measure ng Lord kung magkano yung amount, pero mini-measure ng Lord yung obedience natin. Kaya kapatid, sa Sunday po, ang ating first fruit, pag-pray niyo po kung tingin niyo kung ano yung kailangan niyo for this year, at taniman niyo po, and the Lord is going to bless it. Amen? At sa inyong mga life group po, your life group leader will explain it fully. Hindi ko po ma-explain lahat ngayon, pero explain po nila. Yung mga pangailangan niya po, i-explain din nila. Remember, this year, 2026, is a season of promotion. Sino gusto ma-promote dito? But promotion requires faithfulness. God wants to grow your faith. Gusto ng Diyos lumaki ang iyong pananampalataya. Gusto ng Lord na maging obedience tayo sa Kanya at gusto niya magkaroon ng impact sa buhay natin yung Kanyang salita. Remember this, Psalms chapter 75, promotion comes from the Lord. It is not come from the north, south, east, west, but promotion comes from the Lord. All we have to do is to be obedient to His word. And the Lord is going to bless you. Are you blessed this morning? Pwede ba ito palakpakan si Lord?